ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit, ang kaligayahan ko pala ay panandalian lamang. Bigla kang naglaho at ika'y lumisan. Ngayon ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan mong iiwan. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. Cause if you Magandang umaga po mga kaibigan. Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat padala ng taga-subaybay natin mula sa Sampaloc, Manila. Walang iba kung hindi ang isang taga-pakinig nating nagpatago sa pangalang Olivia. I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying to tell myself. Mr. Romantico, hindi na nabigla si Jester sa kanyang nasaksihan dahil batid niya naman ang kalagayan ng dalaga. Maging ang pagtatago ni Marisa ng tunay niyang pangalan ay hindi rin naging dahilan upang madismaya siya dahil sa masaklap na katotohanan hindi maaaring itago ni Nuan. Kung ganon, alias mo lang palang Alona. Kung sa bagay, bakit mo nga ba gagamitin ang tunay mong pangalan sa karumihan at kahalayan ng ginagawa mo? Natural lang na magmaskara ka sa iyong pagbebenta ng laman. Dindo, O bakit? Sisikapin mo bang ikailang katotohanan? wala akong ikinakaila. Kung ganon, inaamin mong yung mabahong trabaho. Dindo, tama na. That's enough. Sige, Jester, magpakaibang ka. Ipagtanggol mong babae mong naliligo sa burak. Alam ko na yun noon pa man. Talaga? Nagawa mong umibig sa isang basura? Mas mabuti pa siguro, pinsan, lumabas ka muna. Dahil gusto ko magkausap kami ni Marisa. Bakit naman kita iiwan? Para mauto ko na naman ang babaeng ito. Nagpapanggap na marangal pero umaalingasaw naman sa bahong kanyang pagkatao. Hindi ka pa marunong umintindi? That's enough! Tantanan mo na si Marisa. Okay, fine. Bahala ka. Buhay mo naman yan. Bakit nga ba kita pakikialaman? Kung talagang nabilog ng gusto ng babaeng itong ulo mo, wala na akong magagawa. Pinili mong magpakagago, so be it. Sandali. Huwag na kayong magtalo. Ha?
Kung meron man dapat umalis, yun ay walang iba kung hindi ako. Mabuti naman at meron kang delikadesa. Hindi ka aalis, Marisa. Chester! Dito ka lang. Huwag na huwag mo kong iiwan. One more sleepless night. Still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me. Knowing you're leaving. Paano ba kayo nagkakilala ni Dindo? Inang beses ko rin kasi siya naging customer noon. Papagbiro talaga ang tadhana. Of all the people na magiging pinsan mo, bakit si Dindo pa? So what? Ano ngayon ang problema? Nagtatanong ka pa? Alam mo ba kung gaano kalaki itong iskandalo at kahihiyan kapag nalaman ito ng mga magulang mo? Matatanggap ba nilang magkaroon sila ng basurang manugang na umaalingasaw sa baho? Bahagi lamang yun ang madilim mong nakaraan. At tapos na yun. May bagong buhay ka na. Yun ang mahalaga. There's no more laughter, only sadness stays. Aba, bakit ganyan ang mga hitsura nyo? Daig pa nyo ang nasunugan ah. Bakit? May problema ba? Siya nga naman, Jester. Nag-away ba kayo? Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan? Okay lang po kami, Nay, Tay. Everything is fine. Kaya wala ko kayong dapat ikabahala. Huwag na tayo magkunwari, Chester. Ito na marahil ang itinakda ng pagkakataon para magpakatotoo tayo. Hindi natin magagawang magbalat kayo habang buhay. Dahil sarili rin natin ang ating pahihirapan. Wala kang dapat ipaliwanag. Ako na bahala magsabi kina Itay at Tinay. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Napamahal na sa amin si Marisa, Mr. Romantico. Masakit para aming matuklasan ang hindi ka nais-nais na kabanata ng kanyang masalimuot na kapalaran. At kung maaari lamang, ay pipilasin ko sa aklat ng kanyang buhay ang ilang pahinang naghahayag ng kanyang dangal na nadungisan upang sa ganon, hindi na ito mabasa ng kahit na sino man. I can't let you make this one last final. Ngayong naipagtapat ko na sa inyong buong katotohanan. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo naman po sanang itakbil siya. Jester, mahirap man tanggapin pero wala kaming ibang magagawa kundi suportahan ka sa mga gusto mong mangyari. Oo nga, anak. Malaya kang magagawa kung ano ang inaakala mong tama at makapagpapaligaya sa'yo. Hinding-hindi kami magiging hadlang. Maraming salamat po sa inyong suporta at pangunawa. Siyempre, anak. Naunawaan ka namin dahil kami man ni Olivia ay dumaan sa matinding pagsubok. Oo, magkaibang sitwasyon namin kumpara sa inyo ni Marisa. Pero iisa ang ating naging desisyon. Ang ipaglaban ng taong ating minamahal. At hindi ka nag-iisa, anak. Dahil hindi mo ito laban, kundi laban nating lahat. Kaya magpakatatag ka. Opo, Inay. Itay. Magpapakatatag talaga ako. At ipaglalaban ko ang pagmamahala namin ni Marisa.
Ano? Pumayag po kayo. Nagawa niyong konsentihin ang kanyang kahibangan. Wala akong nakikitang mali sa ginagawa ng aming anak. Pati ba naman kayo, Tito Ernesto, nagawang bulahin ng maruming babaeng yun? Matagal na niyang iniwan ang lusak na kanyang pinanggalingan. Nagbagong buhay na Dahil siya. nakabingwit siya ng matabang isda. At kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay pa rin siyang katulad ng isang prinsesa. Napakaswerte naman ang oportunistang yun. Bakit ka ba ganyan kung mag-isip, ha, Dindo? Pinsan mo si Jester at ikaw ang isang taong inaasahan kong magiging kakampi niya. Tita Olivia, wag naman sana niyong isiping isa akong kontrabida, no? Ginagawa ko lang po ito dahil meron akong malasakit sa inyong anak. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things through the way? Mahal na mahal kita, Chester. Pero hindi ko maatim na madungisan ang inyong malinis na pangalan nang dahil sa akin. Kaya mas makabubuti pang ako na lamang ang lalayo. Tumatawag si Chester. Hello? Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Kaya wag mo ko alalahanin. Sige. Susunduin kita bukas, ha? Dinner tayo. Pwede bang sa ibang araw na lang? Babalik ako ng Pampanga. At mahigit 1 linggo pa ako roon. Di saka na lang tayo lumabas. Pagkatapos ng project mo sa Pampanga. Tapatin mo nga ako, Marisa. Umiiwas ka na ba sa akin? Hindi. Hindi kita iniiwasan. Wala lang talaga ako sa kondisyon. Pangako. Babawi ako sa ibang araw. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Mr. Romantico, umpisa po noon, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Marisa sa aking anak. Kaya inisip ko na lang na ginagawa niya yun dahil kailangan niya po ng konting panahon at espasyo. Subalit, nangangamba ko dahil ang hinihiling niyang pansamantalang kalayaan ay baka maging walang hanggan. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final. Mag-iisang linggo nang hindi nagagawi dito si Marisa. Nasa Pampanga kasi ang anak natin. Kahit na. Dahil noon pa naman regular na ang pagbisita niya sa atin. Kaya ako'y naninibago Kahit naman ako naninibago rin. Mukhang naapektuhan siya ng husto sa iskandalong kanyang kinakaharap. Oo nga Huwag naman sanang mangyari ang ating kinatatakutan. Di bale, baka bukas o makalawa, bumalik na si Jester. At sana'y maayos na nila ang problemang ito. Pero paano nga kung iwasan na niya tayo ng tuluyan? Anong gagawin natin? Paano yun tatanggapin ng ating anak? Huwag nating pangunahan si Marisa. Saka na lang natin yung problemahin kapag nangyari na. Bakit ganun? Hindi ko na siya makontak. Laging unattended ang cellphone niya. Mukhang nagpalit na siya ng number. Baka siya na itong tumatawag. Si Dinto lang pala. Hello?
Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Ito, hindi mabuti. Bakit naman? Iniiwasan na kasi ako ni Marisa. Kaya pwede ka na magdiwang. Pinsan, galit ka ba sa akin? O bakit? Meron bang dahilan para matuwa ako sa'yo? I'm sorry, pinsan, kung naging pakialamero ko. Huwag mo yung masamain dahil nagmamalasakit lang ako sa'yo. Naiintindihan kita, pinsan. Pero sana naman, inunawa mo rin ako. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. 'Cause if you leave me, there's no more laughter, only sadness stays, and always. Wala na rito sa kanyang pwesto si Marisa. Hindi naman ngayon ang araw na kanyang day off, ha? Tatanungin ko yung kasama niya. Miss? Nasaan si Marisa? Nag-resign na po siya. Ganun ba? Kailan pa? Mag-iisang linggo na po. Ito lang nga ba sinasabi ko eh. Hindi. Hindi niya ako maaaring iwan. Susundan ko siya kahit saan siya nagpunta. Mr. Romantico. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things? Bakit nga ba ganoon, Mr. Romantico? Kung ano pa ang iniiwasan at pinangangambahan ni Jester, ay siya mismong nangyayari. Tila ba nananadya ang tadhana at parang isang mahika ang lahat. Dahil ang isang bagay na mahigpit niyang hinahawakan ay biglang naglaho sa isang iglap. To start a life anew. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Hindi natin hawak ang ating kapalaran. Ang mga nagsiganap, Phil Cruz, Dante Castro, Susan Robles, Olive Madredeos, sa papel na Marisa Chiquit Amor, sa mahalagang papel ni Jester Bobby Cruz, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Luz Fernandez. Trying to tell you, trying to tell myself we still might find a way. 'Cause if you leave me, Mga giliw naming tagapakinig, lagi pong subaybayan ang magagandang kasaysayan ng pag-ibig na tampok sa ating palatuntunan. Kasabay po ang nagagandahang mga awitin ng pag-ibig na inyong kinalulugdan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.